Nakakagulat ang mga pangyayari ngayon sa Pilipinas. Ang mga araw na ito ay puno ng kaguluhan. Hindi ko lubos na maunawaan ang term na kaguluhan hanggang sa isang pagkakataon na ako'y sumakay ng eroplano na dumaan sa matinding turbulence. Alam niyo yung tipo ng turbulence na hindi ka sigurado kung magpapatuloy pa ba ang paglipad ng eroplano o ito ay babagsak na. Ganito katindi ang turbulence na ang mga tao ay nagsisimulang magdasal ng malakas. Ang karanasang ito ay kalintulad ng kasalukuyang kalagayan ng mundo. Nasa estado tayo ng emergency kung saan hindi tiyak ng mga tao kung ano ang susunod na mangyayari. Ang buong mundo ay nag-aantay sa susunod na kaganapan. Sa loob lamang ng 5 taon, nasaksihan natin ang kakaibang mga pattern ng panahon sa buong mundo. Sa Estados Unidos, ang panahon ng matinding bagyo ay pinakagrabe sa loob ng isang dekada na mahigit 1,000 na ulat ng tornado at marami pang mga inaasahang twisters. Gayon din, nakita natin ang mga pangyayari dito sa ating bansa sa Pilipinas. Napakaraming mga hindi inaasahang mga pangyayari tulad ng mga baha, bagyo, landslide, mga taggutom at mga krimen na nagaganap. Nakita rin natin ang mga solar eclipse at solar flares na naging dahilan upang makita ang Northern Lights hanggang sa katimugang bahagi ng Amerika. Nakita rin natin ang bihirang pagkakahanay ng mga planeta. Sa ating bansa nakikita natin ang hindi mga magkamayaw na alitan sa loob ng gobyerno. Ang mundo ng artificial na intelligence ay mabilis na umuunlad na naglalagay ng mas maraming trabaho sa panganib kaysa sa anumang oras sa kamakailang alaala. Nakita natin ang mga martsa sa buong mundo bilang tugon sa isang digmaan sa gitnang silangan at ang patuloy na labanan sa Europa sa pagitan ng Russia at Ukraine. Ang mga lider politikal ng China at Russia ay nagiging mas malapit at may alyansa sa pagitan ng lider ng Hilagang Korea at ni Vladimir Putin. Patuloy ang mga pag-uusap tungkol sa posibilidad ng ikatlong digmaang pandaigdig, kasabay ng patuloy na tensyon sa pagitan ng China at Taiwan at maging ng ating bansa. Ang mundo ay nakakaranas ng walang katulad ng mga pangyayari at pati na ang mga simbahan ay nakakaranas ng mga kakaibang kaganapan. Sabihin na natin ang mundo ay nasa estado ng emergency na ito ay isang understatement. Hindi lamang tayo humaharap sa pandaigdigang crisis, kundi pati na rin ang ating simbahan ay nasa kaguluhan. Ang mga respetadong lider sa simbahan na kilala sa buong bansa ay nagbibitiw dahil sa malalaking kasalanan. Sa bansang Amerika, nakita natin ang tangkang pagpatay sa isang kandidato sa pagkapangulo. May mga katanungan tungkol sa tugon ng mga ahensya ng seguridad sa insidenteng ito. Sa parehong panahon, nakita natin ang pagbagsak ng isang malaki at malakas na sekta dito sa ating bansa. At ang leader ay nakagawa ng isang malaking kasalanan na siya ngayon ay may warrant of arrest. Sa parehong panahon nakaranas tayo ng isang global IT outage, ang pinakamatindi sa kasaysayan ng mundo na nagpalipad ng mga eroplano, nagpahinto ng mga operasyon ng ospital at nagdulot ng malaking pangamba sa iba't ibang sektor, kabilang na ang banking, media at telecommunications. Nang maglaon, ibinunyag na ang outage ay sanhi ng isang kumpanyang kaugnay ng World Economic Forum. Bukod pa rito, nagkaroon ng kaguluhan sa Bangladesh na nag-udyok ng gobyerno na magpatupad ng isang pambansang curfew at internet ban. Bukod dito, inanunsyo ni Pangulong Joe Biden na siya ay umatras sa presidential race. Iniwan nito ang mundo na nag-aantay ng may kabang tanong kung sino ang papalit kay Joe Biden hanggang sa iniluklok ang isang babae na si Kamala Harris sa 2024 presidential elections. Tanging ang ating Panginoong Diyos lamang ang nakakaalam kung ano ang mangyayari sa ating mundo at sa ating bansa sa natitira pa nitong mga araw. Ito ang kakaibang panahon na ating kinakaharap ngayon. Sa Biblia tayo pinalalahanan na darating ang mga mapanganib na panahon. Sa pangalawang Timoteo 3 verse 2-5, ang mga tao ay magiging mapagmahal sa sarili, mapagmahal sa pera, mayabang, palalo, mapanlait, masuwayin sa magulang, walang utang na loob, walang kabanalan, walang pagmamahal sa kapwa, hindi mapagkasunduan, mga mapanirang puri, walang pagpipigil sa sarili, marahas, mga napupuot sa mabuti, mga taksil, walang taros, mayayabang, mga maibigin sa kalayawan kaysa sa Diyos, na may anyo ng kabanalan, ngunit itinatanggi ang kapangyarihan nito. Iwasan ninyo ang mga taong ito. Ang mga pangyayari sa ating mundo ngayon ay sumasalamin sa katotohanan ito. Sa lahat ng mga iskandalo na nangyayari sa simbahan,
Nakikita natin ang mga taong may anyo ng kabanalan, ngunit itinatanggi ang kapangyarihan nito. Ang pagkukunwari na ito ay nagpapahina ng tiwala at pananampalataya ng maraming mananampalataya na hindi nakatingin sa ating Panginoong Hesus. Huwag ilagay sa pedestal ang mga lider ng simbahan, mga pastor ng mega church. Tingnan lamang natin ang ating Panginoong Hesus. Ang mga iskandalo na may kinalaman sa maling pag-uugali, pang-aabuso at moral na pagkukulang ay laganap na nagiiwan sa mga kongregasyon na nadidismaya at tinatraidor. Ang krisis ng pananampalataya na ito ay pinalala ng katotohanang maraming lider sa simbahan ang nangangaral ng kabutihan, ngunit nabibigong isabuhay ito sa kanilang mga kilos. O paano nga ba tayo nabubuhay sa mga mapanganib na panahon? Sa pangalawang Timoteo 3:2-5, ang salitang isinalin bilang mga mapanirang puri sa Amplified Bible Version ay maaring maunawaan din bilang mga mapag-akusa sa ibang salin. Sa salitang Griego na ginamit dito ay diabolo, na maaring isalin bilang mga maninira o mga mapag-akusa. Ang terminong ito ay nagpapahiwatig ng mga taong nagpapakalat ng nakakasakit o hindi totoong pahayag tungkol sa iba. Ang mundo ay puno ng mga mapag-akusa, ang mga taong nagpapakulong o nagpapatay ng dahil sa mga krimeng hindi nila ginawa. Ang mga maling akusasyon na ito ay madalas na nagmumula sa kasamaan, inggit o personal na galit na nagdudulot ng walang katapusang paghihirap o kawalang katarungan. Ang mga consequence ay malala, habang ang mga inosenteng buhay ay nasisira at ang mga pamilya ay nawawasak. Napanood ko ang isang pelikula na kung saan siya ay nakusahan at siya ay nakulong ng panghabang buhay. Isipin mo, sa krimen na hindi mo naman ginawa, ito ay nakakalungkot. Ang kwento na ito ay isa lamang sa mga maraming kaso kung saan ang mga tao ay napipilitang makulong dahil sa maling akusasyon. Ang sistemang legal sana na magtataguyod ng hustisya ay minsan nabibigo na nagdudulot ng trahedya. Marami sa mga digmaan na nasasaksihan natin ay pinapatakbo ng mga politikal na elite na mapagmahal sa pera, walang pagpapahalaga sa buhay ng tao. Hindi nila kinikilala na ang bawat tao ay nilikha ng ating Panginoong Diyos sa kanyang imahe. Ang mga digmaan ay kumikitang industriya at ang pagnanais ng pera ang nagpapatakbo ng maraming labanan sa ating mundo. Ang mga tagagawa ng armas at ang kontratista ng depensa ay lubos na nakikinabang mula sa mga pinahabang labanan na nagtataguyod ng mga patakaran na pabor sa kanilang mga interes. Ang profit-driven na approach na ito sa digmaan ay binabaliwala ang nakapanghihinang gasto sa tao, kabilang ang pagkawala ng buhay, paglipat ng mga tao at pangmatagalang socio-economico mga consequence. Ang digmaan ay kumikita. Tayo na sa estado ng emergency, kaibigan. Nabubuhay na tayo sa mga kakaibang panahon, tunay na mapanganib sa mga panahon. Habang tinatahak natin ang mga hindi pa naranasang araw na ito, ang panawagan sa mga mananampalataya ay hindi pa kailanman naging mas mahalaga. Sa harap ng pandaigdigang kawalang katiyakan at malawakang takot, kailangan nating tumugon sa ating panawagan na ipangaral ang ebanghelyo, maghasik ng mga binhi ng magandang balita, at ipakilala natin ang ating Panginoong Kristo sa mga tao. Ang mundo ay natatakot at tama nga naman. Wala silang mga sagot at wala silang ideya kung ano ang susunod na mangyayari. Ang mga tao ay natatakot na baka magkaroon ng pag-crash ng ekonomiya na sariwang alaala ng 2007. Ang prospect ng pagkasira ng pinansyal ay malaking banta na nagdudulot ng pagkakabahala tungkol sa kanilang trabaho, ipon at hinaharap na seguridad. Ang hindi maprediktang mga pattern ng panahon ay nagdaragdag pa ng isang layer ng takot. Ang mga natural na kalamidad ay tila mas madalas at mas malala, at ang hindi maprediktang ito ay nagpapabagsak sa kanilang pakiramdam ng kaligtasan. Hindi dito natatapos ang takot. Ang posibilidad ng ikatlong digmaang pandaigdig ay isang nakakabahalang isipin na nagpapanatili ng maraming tao na gising sa gabi. Sa mga patuloy na labanan at mga alyansa na nabubuo sa pagitan ng mga kapangyarihang pandaigdig, ang potensyal para sa isang mapangwasak na digmaan ay isang malungkot na realidad. Ang mga tao ay natatakot para sa kanilang mga pamilya, para sa kaligtasan at hinaharap ng kanilang mga anak. Ang pag-iisip ng kamatayan ay bumibigat sa kanilang isipan, isang takot na pinalala ng mga balita ng karahasan at sakuna araw-araw. Sa mga mapanganib na panahon na ito, tayo bilang mga mananampalataya ay may malalim na responsibilidad. Ang mundo ay naghahanap ng mga sagot, naghahanap ng pag-asa sa gitna ng mga kaguluhan. Ito ang ating tungkulin na ibahagi ang mensahe ng Ebanghelyo. Ipaalala sa kanila
na ang ating Panginoon Jesus at sabihin ang kanyang mga pangako. Ang ating Panginoon Jesus lamang ang may susi ng solusyon sa mga alalahanin at pangamba ng mundong ito. Kapag ikaw ay payapa sa ating Panginoon Diyos, maaari kang tumayo sa isang mundo na puno ng kaguluhan nang hindi natitinag na mismong kaguluhan. Sinasabi ng ating Panginoon Jesus sa 1:14 verse 27, "Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Hindi ito gaya ng ibinibigay ng mundo. Huwag mabagkabag ang inyong mga puso at huwag kayong matakot." Ang kapayapaan na ito ay labis na hinahanap ng mundo, isang kapayapaan na hindi nakabatay sa mga panlabas na kalagayan, kundi nakaugat sa walang hanggang pag-ibig at biyaya ng ating Panginoon Diyos. Ipinapanalangin ko na sa bawat isa sa inyo na nakikinig ngayon ay manahan sa kapayapaang ito. Nawa'y mapuno ang inyong buhay at isipan ng kapayapaan na ito. Nawa'y sumunod ang kapayapaang ito saan man kayo magpunta. Ang kapayapaang ito ay magbibigay sa inyo ng malinaw na pag-iisip upang makagawa ng tama at matalino mga desisyon tungkol sa hinaharap ng inyong pamilya. Ang mga tao ay natatakot. Ang mga tao ay naghahanap ng kapayapaan sa kanilang mga buhay ng pahinga mula sa patuloy na pag-alon ng takot at kawalang katiyakan. Ang mensahe ng Ebanghelyo ay nag-aalok ng kapayapaang ito, isang pangakong buhay na walang hanggan at isang relasyon sa ating Panginoong Diyos na lumalampas sa kaguluhan ng mundo ito. Sa 1:16 verse 33, sinasabi ng ating Panginoon Jesus, "Sinasabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang sa akin ay magkaroon kayo ng kapayapaan. Sa mundong ito ay magkakaroon kayo ng kapigatian, ngunit tibayin ninyo ang inyong loob na pagtagumpayan ko na ang mundo." Bilang mga mananampalataya, kailangan nating tulungan ang iba na baguhin ang kanilang focus mula sa panandalian patungo sa walang hanggan. Ang mga kapighatian ng mundo ay panandalian, ngunit ang mga pangako ng ating Panginoon Diyos ay walang hanggan. Ang pangalawang Korinto 4 verse 17 to 18 ay nagpapaalala sa atin, sapagkat ang aming magaang kapigatian na para lamang sa isang sandali ay gumagawa para sa amin ng higit at walang hanggang kalulatian. Kahit itinutuon namin ang aming mga mata hindi sa mga bagay na nakikita, kundi sa mga bagay na hindi nakikita, sapagkat ang mga bagay na nakikita ay panandalian, ngunit ang mga bagay na hindi nakikita ay walang hanggan. Ang pananaw na ito ay nagdudulot ng kaliwanagan at layunin. Ito ay tumutulong sa atin na unahin ang mga tunay na mahalaga at mabuhay sa paraan na sumasalamin sa pag-ibig at biyaya ng ating Panginoong Diyos. Ito ay nagbibigay sa atin ng lakas upang tiisin ang mga paghihirap na alam na ang ating pag-asa ay hindi nasa mundo kundi sa mundong darating. Ang Roma 8 verse 18 ay nagpapaalala sa atin, "Sapagkat sa aking palagay, ang mga kasalukuyang paghihirap ay hindi karapat-dapat na ihambing sa kalulatiang ipahayag sa atin." Kapag naunawaan natin ang ikli ng buhay, ito'y nagtutulak sa atin na ibahagi ang Ebanghelyo ng may pagkaapurahan at pagkamalasakit. Kailangan malaman ng mga tao na mahigit pa sa buhay na ito kaysa sa nakikita natin. Kailangan nilang marinig ang mensahe ng pag-asa at kaligtasan na tanging ang ating Panginoon Jesus lamang ang makapagbibigay. Sa Mateo 28 verse 19 to 20, inatasan tayo ng ating Panginoon Jesus, "Kahit humayo kayo at gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa, na binabautismuhan sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, at tinuturuan silang sundin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo, at tunay na ako'y kasama ninyo palagi hanggang sa katapusan ng panahon." Nabubuhay tayo sa kakaibang panahon, kaibigan. Tunay na mapanganib na panahon. Ang mundo ay nasa estado ng emergency, puno ng takot at kawalang katiyakan. Ngunit bilang mga mananampalataya, huwag natin hawak natin ang susi sa kapayapaan at pag-asa. Kailangan natin tumugon sa pagkakataong ito, ipangaral ang Ebanghelyo at ipakilala natin ang ating Panginoon Jesucristo sa mga tao. Sa Kanya, matatagpuan nila ang mga sagot na hinahanap nila at ang kapayapaan na lumalampas sa lahat ng pangunawa. Kahit na ang impyerno sa lupa ay maganap, mahigit pa sa buhay na ito kaysa sa nakikita natin. Maging ilaw tayo sa kadiliman, gabayan ang iba patungo sa walang hanggang pag-asa na mayroon tayo sa ating Panginoong Hesukristo lamang. Purihin ang ating Panginoong Diyos at salamat, kaibigan, sa iyong panonood. Tayo manalangin. Ama naming banal na makapangyarihan sa lahat, kami po'y lubos na nagpapasalamat na sa kabila, Panginoon, ng emergency ng malapit na po ninyong pagdating. Tulungan po kami, Panginoon, na makita ang walang hanggan at hindi ang panandalian lamang na kalagayan ng mundo. Salamat po, Panginoong Diyos, na kami po'y naging parte ng mundong ito at sa mundong darating dahil sa aming Panginoon Jesucristo. Bigyan kami, Panginoon, ng katatagan, kaliwanagan ng pag-iisip
At bigyan kami, Panginoon, ng ilaw na buhat sa aming Panginoon Kristo, na kami po'y maging ilaw din sa aming kapwa, na ipakita, Panginoon, ang inyo pong plano, hindi lamang, Panginoon, sa mundong ito, kundi sa darating na mundo. Salamat po, Panginoong Diyos, sa inyo pong pag-ibig sa amin. Pakaingatan po kami at maging ang aming mga pamilya, at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala, sapagkat ito aming samot-hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen. Isipin mo ang pagkakaroon ng kaalaman upang makita ang likod ng kaguluhan, upang makahanap ng pag-asa sa gitna ng kawalan ng pag-asa, at upang maunawaan ang tunay na mga puwersa na kumikilos sa ating mundo. Dating ipinagbawal ito sa publiko dahil sa napakahalagang mensahe nito laban sa umiira na kasamaan sa mundo, at milyong-milyong tao na ang may kopya nito, kasama na ang pinakatanyag at maimpluwensyang mga tao. Ang The Great Controversy ay hindi lamang isang libro. Ito ay isang liwanag na gumagabay sa iyo sa mga madidilim na panahon at nag-aalok ng pag-asa, lakas at kaliwanagan. At ito'y nag-reflect ng malaki sa aking buhay at sa milyong-milyong tao na nakabasa nito. Mula sa 4,900, ngayon ay 799 pesos na lang. Libre ang shipping, limitado ang stock. At hindi lahat ay magkakaroon ng pagkakataon na makakuha ng librong ito dahil sa kakaunti lamang ang kopya nito. Halos ipamigay na namin ang librong ito dahil gusto lang namin na makita mo kung ano ang nakita namin na magbubukas ng mas maliwanag at masayang kinabukasan mo. Click ang link sa ibabang description para mag-order ngayon.